kung kayo ay magiging usang inyong kinalalagyan, mas tumatagal, mas nagiging delikado ang paligid, lalo na sa mga tao na hindi nyo kilala. Pero isang kaluwagan ng kalooban, yung kayo po ay mapaligiran ng mga tao na hindi lang ninyo kilala, nagmamalasakit sa inyo, pero higit sa lahat, mga tao na may respeto sa Diyos. Yung ganong grupo ng mga tao na may paggalang sa Diyos, respeto sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, yung tunay. Sigurado po na tayo ay safe, matututo tayo ng mga bagay ng kabutihan, at alam nyo na ikaw ay dadalhin sa tamang landas. So, gusto ko isentro ang pag-uusap natin sa respeto sa Panginoong Diyos. Hindi po turo ng relihiyon o nakursudahan lang ng tao, kundi respetong mula sa kaibuturan ng puso. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. Nagaganap po muli ang bawat isa sa amin. Nakapiling kayo, kasama po ang ating Squad 244, na mag-aral lang salita ng Diyos. Kapag natutunan ng tao yung respeto, hindi lang sa kapwa, sa buhay, ari-arian, pag natutunan niya yung respeto sa Diyos, parang domino effect yan. Matututunan ng tao yung paggalang sa lahat ng bagay. At pagka ganun po nangyari sa ating mga sarili, sa mga nakapaligid sa atin, sigurado maganda kahinatnan. It's such a great joy to have people who genuinely cares and love God na higit sa lahat. And such people should be admired. Such people should be, of course, respected. Mainam na yung ganong katangian na taglay nila, nakikita sapagkat it, manifested from God Himself na nakikita ng kapwa. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga tunay na ganyang tao na may respeto sa Diyos ay madali na magpakita ng mabuting gawa, magandang pag-ugali. That's why we are encouraged, we are told, rather by God, sa Matthew 5:16, that let your light so shine before men, that they may see your good works. Yung gawa po ng tao na mabuti should not be a way to salvation. Wala pong ganon. Hindi po kailanman tinatanggap ng Diyos ang paggawa ng mabuti para ikay maligtas, para mapunta sa langit. Hindi po yun ang requirement ng Diyos. People are obeying God. They thought iginagalang nila Diyos. They thought gumagawa sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung hindi pa siya tunay na Kristiyano, hindi pa siya tunay na mananampalataya, hindi pa siya nagsisisi ng kasalanan, at hindi siya lubusong sumasampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, all our good works are as filthy rags. Wala pong tatanggapin ng Diyos na mabuting gawa natin outside being a child of God. But yung mabuting gawa po ng tao natin ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos pagka po ang tao, tayo, ay nakakilala kay Kristo, sumampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, meaning tayo ay naging anak niya. Then, ang bunga ng pagiging tunay na anak ng Diyos ay ang mabuting gawa. So, when we are talking about respect for God, the only best way we could show respect sa Diyos, pagsunod. Sinabi po sa John 14:21, He that hath my commandment and keepeth them. Yun din po, mahal ng Diyos, magpapakahayang ang Ama sa Kanya, mamahalin sa ni Kristo. So, it's our obedience. Kaya nga sabi ng Bible, let your light so shine. Maglimiwanag ng gayon ang iyong ilaw.
that they may see your good works. So, yung good works natin, out of our obedience sa Diyos, will be accepted by God. Isa pa, Deuteronomy 10:17 and following, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, at siyang kakilakilabot, na di nagtatangi ng tao, ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng bao, iniibig ang tagaiglupa, binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Meaning God cares. No questions doon. Ang Diyos ay gayon ng malasakit sa lahat ng tao. Psalm 29:1 and 2. O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. So, how can we give glory? How can we give praise? How can we worship Him if we do not obey Him? And out of respect, out of honor, we Christians, by heart, dapat sumusunod sa Kanya. And that is showing respect sa Panginoong Diyos. Unang tanong, kayo po ba'y anak na ng Panginoon? Have you come to that point in your life that you ask God's forgiveness of your sin at sinampalatayan niyo sa inyong puso? Hinilingin niyo siya na iligtas kayo sa impyerno at sabi niyo, Panginoon, tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na ibinibigay mo. If you have done that, then you are a child of God, John 1:12, at lahat po ng gagawin natin after that should be good works. At yun po ang magbibigay respeto sa ating Panginoon. And He told us that He would reveal Himself sa John 14:21. But of course, sabi nga natin, for the past several times na tayo nag-aaral, habang tayo nasa lupa, we could prove ng ating Diyos ay tunay. We could prove without any shadow of doubt that we could know who He is, what He is like, at ano yung plano niya sa atin. At malalaman natin ang mga bagay tungkol sa Diyos, one, through the Bible. Ito kanyang salita. Ang Biblia po, it's more than a book. It's the actual Word of God. Inihinga po ng Diyos ito, and the evidence revealed sa kanyang aklat is more convincing. Kaya nga, yung mga ilan nagsisikap na ito'y wasakin, sirain. They tried their best to take this book out of the hand ng mga tao, at yung hindi nila pagtagumpayang gawin, sinisikap nilang mag-produce ng mga sipi ng Biblia, inaalis ang mga tamang aral, naglalagay ng mga mali. Pinalalabas na si Kristo hindi Diyos, na pagpunta sa langit isa pamamagitan ng relihiyon. Yun po ay mga dagdag at pagbabawas nila ng tamang aral ng Diyos. But the Bible reveals God, and through His book, makakilala ng tao ang tagapagligtas na si Kristo. Not only that, we can prove that ang Diyos ay napaka dali nating makilala because He has His body. And we believe na nung siya nagkatawan tao, nakahalubila siya sa mga tao, countless people saw Him, touch Him, kinakausap siya, nakamayan siya. Because He revealed Himself nung siya nagkatawang tao, John 1:14, at ang berbo ay nagkatawang tao. Sa pagbalata, ang sabi ng Bible, Isaiah 53, verse 2 and following, when we shall see Him, there's no beauty that we should desire Him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him. He was despised, we esteem Him not. So, yung siya nagkataon tao, which ang purpose, not to start any religion, but the purpose is for us to have a sacrifice. Meaning, tayo, na dapat mamatay, hindi kayang bayan natin kasalanan, siya ang nagdusa para sa atin. So, siya ho ang nagpasan ng ating kasalanan sa Kalbaryo. So, not only that, siya na makapangyarihan sa lahat, ay nakita ng tao sa katawang laman,
And again, as I have been saying, whenever He walks on the earth during that time, nakikita nilang Diyos lumalakad sa lupa. When He walks on the water, they saw God walking on the water. When He did the miracle, feeding of the 5,000, raising the dead, healing the sick, they are seeing God doing miracles. So, ang Diyos po natin ito, of course, isa lang po ang Diyos, wala nang iba, pero ito ang napakaganda pang bagay, He manifested Himself in 3 person. One God in 3 person. Yan po sinabi ng 1 John 5:7. Sa King James Bible, the Bible says, there are 3 which bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these 3 are one. So, yung dakilang kaibahan ng tunay na Christian faith is the belief in the Trinity. We do not worship 3 gods, but we worship one God revealed in 3 person. And to deny the Trinity, yun po ang naging ugat ng lahat ng heresies na kinauwian ng maraming inimbentong relihiyon ng mga tao. Andyan yung they would proclaim themselves to be the Savior. They would proclaim teachings na umanib ko sa relihiyon namin. When people would start to deny the teachings of the Bible, mapapariwara po ang kanilang mga buhay. Sabi po na Isaiah 40 verse 18, kanino nga ninyo itutulad ng Diyos? O anong wangis ang iwawangis nyo sa Kanya? God cannot be compared to anybody else. Pero, nung nilikha po niya tayong mga tao, tayo ay sinabi ng Bible sa Genesis 1:26 and 27, God created us in His image according to His likeness. Kung paano ang Diyos ay 3 persona, ang tao po ay binubuo ng katawan, kaluluwa at spirito. When He says in Genesis 1:26 and 27, let us make man in our image after our likeness, and so God created man in His own image. So, sabi nga ng Bible, tayo po mga tao binubuo ng kaluluwa, katawan at spirito. So, pagka nakilala ng tao ang tunay na Diyos na si Kristo, magiging natural na sa Kanya ang gumawa ng mabuti. Hindi na ito ipipilit, hindi ito gagamiting daan patungo sa langit, no? You're on your way to heaven. Paikitunay na Kristiyano. And bilang Diyos, we should recognize Him as our provider. Source ng lahat ng ating need. Because He cares. And He cares whatever you care for. Tayo po ay pinagmamalasakitan ng Diyos. And no matter how big or small, He can provide. Just we need to trust Him. Sabi nga ng Bible sa 2 Corinthians 9:8 and 10, at maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo upang kayo na merong laging buong kaya sa lahat ay magsisagana sa bawat gawang mabuti. At ang nagbibigay ng bini sa nag-aasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong bini. So, He is not only our provider, trust Him that He would provide. Secondly, He is our healer. And He can heal. Hindi lang yung physical bodies natin. Kung kalooban niya, pagalingin tayo, so be it. Pero kung loobin niya na tayo may karamdaman hanggang sa tayo kunin niya, siya masunod. But He could heal. So many of us can share testimonies na pinagaling ang ating karamdaman. But He can also heal the longing of your heart. Yung pasanin ninyo, yung dala nyong bigat, He could take care of them. The problem of your heart and mind, whatever addiction, whatever slavery na kinasasangkutan natin, na walang makatutulong kundi siya lang. So tulungan tayo ng Diyos na makawala dito. And out of respect, you ask Him to help you. So, again, the challenge is this. John 14:21. He that hath my commandment and keepeth them, siya po ang kinululugdan ng Diyos. Siya ang malapit ang puso ng Diyos dyan sa mga tao
sa ating mga Kristiyano na claiming to be believers in Christ. Sundin natin siya, you honor Him, and tulad ng mga tunay na Kristiyano talaga, we should go to church, listen to the preaching of God's Word, go to a church that preaches the Word, hindi yung politika, hindi yung relihiyon. And if you're looking for a church, I'm recommending our church. Ibig sabihin, you go to church because you honor Him, you respect Him. Because God loves the church, and you would go there because He loves the church, and He loves people. Pupunta ka sa church, dahil mahal ng Diyos ang tao, mahal niya ang body of Christ. And so, we should obey Him. Sabi ng Bible sa John 15:15, hindi ko na kayo tatawaging alipin, pagkat di nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayo mga kaibigan. You see, when we became a believer, you became His friend, His family. At bilang mga kaibigan, He will let us know His plan. Malapit ka na sa Kanya. Just obey Him. And you will come to know things na hindi mo nalalaman unless you become close to God. So, kilalanin niyo siya bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. So, bilang anak ng Diyos, bilang kaibigan ng Diyos, He will reveal His secrets to you through the Bible. So the more we do His will, the more we obey Him, we show respect to Him. And it will also help us to mature sa ating panampalataya. So the way to have insight into the heart of God and respect Him is through obedience. Ano yung iuutos sa atin ng Diyos? Obey Him. Keep reading His Word. Keep honoring Him. Keep doing good things. At yung mga mabubuting gawa natin, out of our salvation, kailangan magbigay luwalhati sa Diyos. Every deed you do ay dapat for His glory and for His honor. So again, in summary, how do you respect God? Show respect to Him. Obey His Word. And may God bless us. And God keep you safe and give you peace. Until next time, salamat po.